Na-share ko na nga sa inyo kung paano ko nga ginawa yung cordon bleu, kaya dito naman nga tayo sa leche flan, mga mare. Masarap nga to, sure talaga kung magugustuhan nyo. At dahil panghanda naman to mga mare, dito ko na nga lang to ilalagay sa cake molder. Para nga maganda tignan sa lamesa, i-slice ko na nga lang to. Baka nga may magsobra pa sa mixture ko, kaya kumuha na nga din ako nito ng maliliit na lanera. Bali, ang una ko munang ginawa ay naglagay muna ako ng asukal dito sa mga lanera at mamaya nga itutunawin natin yan hanggang sa mag-brown. Binuksan ko na nga ang apoy dyan at para nga mag-caramelize na nga itong asukal. Pag ganyan na nga ka-brown ay okay na yan mga mare. At dito naman nga tayo sa malaking lanera. Hintayin nga lang natin mag-caramelize. At okay na yan, itabi nga muna natin. Bali, gagamit nga lang ako dito ng 2 condensed, 2 evap, 20 pieces na itlog, tapos itong dayap. Pinaghiwalay ko nga lang dyan yung egg white, tapos egg yolk. Para nga mas masarap ay egg yolk nga lang yung gagamitin natin mga mare. Di ko nga alam po anong gagawin ko dyan sa egg white, kaya tinapi ko na nga lang muna. Pinabuksan ko na nga din yung 2 condensed. At sa paghahalo nga mga mare, wag na natin bilisan at dahan-dahan nga lang para nga hindi mag-create ng bubbles. Nahalo ko na nga saglit yung egg yolk, kaya ayan, sinunod ko na nga din yung 2 latang evap. At pagkatapos naman ay isinunod ko na nga din itong 2 latang condensed. Nag-grate na nga din ako ng balat ng dayap, mga mare. Late ko na nga nalaman dyan na dapat pala madami palang balat ng dayap. Pero ang ginawa ko nga ay naglagay pa nga ako ng juice ng dayap. Pero okay lang yan mga mare at masarap naman ang kinalabasan. Yung last na gawa ko kasi ay yung nilagay ko nga ay vanilla. First time ko nga lang din gumamit ng dayap. Eh hindi ko alam kung yung juice ba talagang ilalagay o yung balat nga lang. Nagdagdag pa pala ako dyan mga mare ng kalahating lata ng condensed. At pagkatapos nga nating haluin ay kailangan nga natin itong i-strainer para makasigurado talaga tayo matatanggal yung mga buo-buo. At para nga maging smooth talaga ang ating leche flan. Bali 3 beses ko nga itong sinala mga mare at para makasigurado talaga tayong wala na talaga matitirang buo-buo. At pagkatapos nga ay magsasali na nga tayo dito sa lanera. Nilagyan ko nga muna itong 2 lanera na maliit. At yung natirang mixture nga ay dito ko na nga lang nilagay sa malaking lanera para nga makapal ang ating leche flan. At para naman mawala nga yung mga bubbles ay tinaktak ko nga lang ito. At pagkatapos naman ay tinakpan ko na nga lang din ito ng foil. Kinakabahan nga ako at sana naman ay hindi nga ito butas-butas sa gitna. At sana maging smooth nga ang ating leche flan. Sakto naman kumukulo na nga din yung tubig mga mare at dapat nga ang apoy natin ay low heat nga lang para nga maganda ang pagkaluto ng ating leche flan. Magkaiba nga yan sila ng cooking time mga mare. Yung lanera natin na maliit ay nag-timer nga lang ako ng 45 minutes. Pagkatapos nga nung timer ay chinek ko na nga din kung luto na talaga. Sakto nga lang yung tansya natin 45 minutes at naluto na nga din kaya tinanggal ko na nga. Itong malaking leche flan naman mga mare ay wala pa nga sa kalahati yung naluto. Nung chinek ko nga ay sobrang hilaw pa nga yung gitna. Makikita nyo nga mga mare ay tumutulo pa nga yung mixture. Tinapat ko na nga muna ulit at nag-timer nga ulit ako ng 1 oras. At ayan, naluto na nga din mga mare at papalamigin na nga lang natin to para malagay na nga sa ref. At ito na nga yung araw ng birthday ng partner ko mga mare at isasalin na nga natin to sa plato. After 2 days na nga yan nakalagay sa ref. Mas masarap kasi talaga yung leche flan pag medyo matagal na sa ref. Mas nagsaset kasi yung pinaka-flavor niya. Try nyo na nga yung gantong recipe mga mare at sigurado talaga kung magugustuhan nyo. Sa next vlog naman mga mare, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ginawa itong suman sa lihiya at pati na rin nga itong humba.